Magandang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng pagsamba sa bawat isa. Tayo po ay narito upang purihin at sambahin ang ating Diyos. Ang ating tema sa araw na ito ay Walking in the Spirit mula sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Naway matuto tayo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, tayo ay tinipon ng Diyos sa araw na ito upang siya ay ating sambahin at parangalan. Ang salita ng Diyos sa awit chapter 95 verse 6 to 7 ay nagsasabi, "Halikayo, tayo'y sumamba at lumuhod. Lumuhod tayo sa harapan ng Panginoon na ating mailalang. Sapagkat siya ang ating Diyos at tayo ang mga taong kanyang inaalagaan, mga tupang kanyang inaaruga. Ngayong umaga, ating buksan ang ating puso at damdamin upang mapuspos ng kanyang presensya. Sama-sama nating itaas ang kanyang pangalan at bigyang luwalhati ang ating Panginoon." Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay aming purihin. Dalangin namin na punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan at may sabuhay namin ang inyong salita. Gabayan mo po ang aming pagsamba upang ito'y maging kalugod-lugod sa iyo. Pinupuri ka namin at itinataas ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay sama-sama nating papurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Ating itaas ang ating tinig at puso habang inaawit ang kanyang kabutihan. Amen. Tayo po ay magsitayo at ating awitan ng ating Panginoon pagkat siya ay mabuti at karapat-dapat nating sambahin sa araw na ito. Hallelujah. I-ready po natin ang ating mga sarili sa oras na ito para itaas ang ngalan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, kabanalan, at kahabagan sa lahat ng mga kasalanang nagagawa natin. Pero ang Panginoon, laging nandyan at lagi nating kasama. Amen? Amen. Sabi sa Psalm 147 verses 5 to 7, "Great and mighty is the Lord, His wisdom cannot be measured. He raises the humble but crushes the wicked to the ground. Sing hymns of praise to the Lord, play music on the harp to our God." Amen. Hallelujah. Let us declare the Spirit of the Lord is great and mighty. Hallelujah. Praise God. Yes, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. Pwede po natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Amen. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Greater, greater is in me, that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit
of deliverance. He will crush the enemy and all the power of darkness underneath our feet, oh God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. That invite His Holy Spirit to come with us, to feel His presence. Hallelujah. Yes, Jesus, fall on us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Hallelujah. Rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Holy Spirit,
we need your touch again, Holy Spirit. Holy Spirit, come with us, Holy Spirit. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Jesus, come this place, oh God. Come, Holy Spirit, here, right now. Jesus, hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, let us sing. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. You feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit
I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Let us clap our hands to Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Lahat na ito, Panginoon, ay pinagkakaloob namin sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Ang ating pagbasa ng salita ng Diyos ay matatagpuan sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Tinatawagan ko po si Miguel Obmerga para sa scripture reading. Para po sa ating scripture reading, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalan sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Maaari na po tayong umupo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Mukhang malungkot tayo ha. Pero malapit na yung mahal na araw kasi kaya siguro ganun, malulungkot. Okay, isa pong san honor uli na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyong lahat. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa pagkakataong ito, sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay na patuloy mong sinusustain sa amin everyday. Lord, tulungan mo nga kami na sa mga oras na to, samahan mo kami sa aming pakikinig din yung salita. Lord, ang iyong lingkod, itago mo sa iyong likuran. Ikaw nga, Panginoon, ang maging kahayagan sa aming harapan, Panginoon. At tulungan mo kami, God, na ang salita mo ay patuloy na mamuhay sa amin. Ito ay tumubo sa matabang lupa, mamunga ng maraming beses. Ikaw, God, ang patuloy, Lord, na manguna sa amin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, Lord. At i-bless mo rin po, Panginoon, even ang lahat na nandito, maging dun sa makakapanood, Lord, ng aming recording sa aming platform, Panginoon. We pray, God, na i-bless mo rin, God, maging yung ang mga kapatiran na hindi man sila makakapunta. Pero Lord, we pray na nawa ang salita mo ay makarating, Lord, sa pintuan ng kanilang mga tahanan. Salamat, Lord, at God, sa mga oras na to, ano man ang mga deceiving ng diablo, ano man ang mga pandidistorbo sa amin, winawasak namin sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Cover us, God, with your holy precious blood. Salamat, Lord. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yung atin pong tema ngayon ay it's talking about the walking in the Spirit. Yung ating message ngayon. Tungkol po ito kanina sa ating devotion, tungkol din po sa paano tayo mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung paano po tayo mamuhay na nandoon po, ginagay tayo ng banal na Espiritu. Kaya sa umaga pong ito, pag-uusapan pa rin natin kung paano ba tayo lalakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Doon po sa atin, alam ko yung iba nakakaranas po ng struggle. Meron ba ritong hindi nakakaranas ng struggle o pagsubok? Lalo na sa mga nanay at tatay, meron at meron. Sa mag-asawa, may pagsubok. Maging doon sa mga single dyan, naghahanap ng trabaho. Meron po dyang nakakaranas ng struggle. Meron pong nangyayari sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng struggle sa ating sarili, sa ating kalooban, in our eternal, sa ating kalooban, may naglalaban po dyan. Una dyan, yung paggawa ng mabuti at paggawa ng masama. Yun po yung sinasabi ni Paul sa Galatian na nagkakaroon ng battle sa ating puso. Ba susundin ko? Yes or no? Ganun po. Merong isang desire o merong tayong nagiging struggle every day na meron tayong nangyayari sa ating pagnanasa o desire na makagawa ng mga makasalanang makalaman. Yun yung sinasabi ni Paul.
yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, nandoon tayo sa battle. Ang naglalaban lagi yung spirit at yung flesh. Ano ba, minsan nangyayari yun na meron tayong mga desisyon sa buhay na kailangan nating labanan to. Na ako ba ay pupunta, ako ba ay hindi, pagdating ko ba doon, ano pwedeng mangyari. Kaya dito po, nung sinulat ni Paul yung dito sa mga taga-Galacia, ini-encourage po lahat ni Apostol Paul na ang lahat ng mananampalataya ay mamuhay sa Espiritu at hindi po sapitan ng laman. Kasi alam nyo, sabi doon kanina sa devotion, kahit saan ka magpunta, merong tukso. Katabi natin, pwede tayong matukso. Every time, paglabas mo, may tukso nandyan. Hindi naman lumalayo ang tukso, laging nandyan. Sa bahay, may tukso. Sa trabaho, kahit saan. Pero, ang bottom line, paano natin to labanan sa buhay natin? Kagaya kanina, nabanggit, may mga bagay na mali talaga, pero minsan ina-absorb mo kasi, nandoon sa time na ikaw ay nagkukumpit na talaga yung spirit at saka yung flesh eh. Ay Lord, kailangan Lord, makapasa ako, kailangan ko na talaga mangopya. May mga ganun. For the sake lang na masunod mo yung sarili mo. Yun nga lang, sa kabilang banda, natatalo yung Holy Spirit. Natatalo ang Espiritu, nananaig ang laman. Meron pong isang story. May isang lolo at saka apo. Ngayon, yung apo niya, nagtanong sa kanya, sabi niya, Lo, paano ko po paglalabanan yung kalooban ko? Kasi minsan po, nakakagawa ako ng gusto kong gumawa ng tama. Pero minsan naman, nadadala ako sa aking sariling pagnanais na makagawa din ako ng pagkakamali o kasalanan. Parang sabi doon sa kanta ni Francis M., gusto kong bumait, pero di ko magawa. Parang ganon. May pagkakataon, sumagot po yung lolo niya. Sabi ng lolo niya, kasi ang nangyayari dito, apo, sa sarili natin, meron talagang battle, may naglalaban dyan. Yung paggawa ng mabuti at masama, nagkakaroon ng alam niyo yung laro ng mga kalalakihan, yung over the top, yung magbubunong braso kayong ganun. Parang ganun po yun naglalaban yung spirit at saka yung flesh. Kaya sabi sa kanya nung nagtatanong sa kanya yung apo niya kung paano. Sabi sa kanya ng lolo niya, parang ganito lang yan apo Sa buhay natin, may dalawang aso. Parang meron kang dalawang aso na inaalagaan sa buhay mo. Halimbawa, kunwari, yung isa Shih Tzu, yung isa Rottweiler. Sino yung matapang doon sa dalawa? Yung Rottweiler, kagating ka nun. Ni Shih Tzu, maamo Kahit magnanakaw na, kakawag-kawag pa rin yung buntot. Parang ganon. Yung pong Shih Tzu, nag-i-stand siya sa spirit. Yung isang aso na maamo. Yun naman pong yung Rottweiler, example ko, yun naman po yung nag-i-stand sa salbahe o yung paggawa ng masama, yung laman. Laman at espiritu naglalaban. Ngayon, nag-iisip ngayon yung apo niya, paano ba lolo? Paano ko ba ito mapapaglabanan? Sabi ngayon ng lolo niya, ganito lang yan. Sino ba sa dalawa yung lagi mong pinapakain? Yung Shih Tzu o yung Rottweiler? Ikaw makakasagot niyan. Ngayon, sa atin po, sabi ko nga kanina, battle yon. Kapag ka lagi mong pinipid yung flesh, yung desire, yung pagnanasa, na gumawa ng kasalanan, matatalo talaga yung spirit. Laging mananaig yung laman. Kaya nakakagawa ka lagi ng kasalanan. Hindi ka nakakagawa ng kalooban. Kung ano yung kalooban ng Lord. Ngayon, ang tanong, sino yung pinapakain natin? Sino na kaya yung healthy? Yung spirit o yung flesh? Pero pag titignan mo, puro matatabaan na tayo, nagtatabaan. Siguro, wala na tayong control kumain. Kaya na-high blood. Kaya kahapon nga, doon sa aming worship seminar, talagang maganda yung mensahe, maganda yung tema. Sabi nga doon, ang Kristiyano, ang commitment puro na lang yung magiging convenient para sa kanya. Alam niyo yun, na ang commitment mo, puro sa'yo na lang. Yung ikaw yung convenient, pero hindi talaga para sa Panginoon. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano, dapat lamang po lagi ang spirit.
Kagaya po rito sa story na to, na kailangan tayo po ay kailangan labanan natin yung yung laman against sa spirit. Pero dapat ang mananalo talaga sa ating buhay ay kung sino talaga yung pinipid mo, kung sinong pinapakain mo. Sa isang araw, minsan five times ka pa kumain. More than pa nga doon. Ang tanong, yung espiritu mo ba napapakain mo? Dito kasi sa Galatian, ito yung pinoponto ni Apostol Paul na dapat mananaigang spirit. Kaya lang, sa isang banda sa atin pong mga Kristiyano, mas lamang po yung pagpapakain dun sa sariling tinatawag na pita ng laman kaysa dun sa espiritu. Imbes na dapat 30 years from now or after 30 years, malalim ka na sa Lord, dapat matured ka na. Kaya lang, hindi nangyayari yon. Kaya po this morning, pag-usapan po natin kung paano natin palalakasin yung buhay espiritual sa pamamagitan po ng pagsunod sa banal na spirito. Amen? Tayo po ba ay handa na magpasakop sa banal na spirito? Kagaya kanina, narinig ko na walang lihim na hindi binubunyag ang Lord. I-reveal niya lahat. Lalo na kung nananaba na talaga sa buhay mo yung flesh kesa sa spirit. Amen? Sabi po dito sa ating unang main point, yung the call to walk in the Spirit. Yan po yung sinasabi dito sa Galatians chapter 5 verse 16. Na sabi ni Paul, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo susundin ang pita ng laman. Ayun ang sabi ni Paul. Ang paglakad, hina-highlight natin dito yung paglakad. Sa Espiritu ay nangangahulugan ng patuloy na pagsunod at pakikiisa sa banal na Espiritu. Sa ating siyempre, pang-araw-araw na buhay, dapat kasama mo ang banal na spirito sa ating buhay. Hindi pwedeng kasama mo lang sa paglinggo. Okay? Every day. Kasi alam nyo, kapag hindi natin kasama ang banal na spirito, siya po yung ating guide. Siya yung ating nagiging gabay sa ating pang-araw-araw po na pamumuhay. Kaya mahalaga po rito na hindi tayo ay magdesisyon na yung ating buhay, isuko natin sa Panginoon every day. Pag gising mo pa lang sa umaga, Lord, I surrender my life in you. Sa Kanya naman talaga yung buhay. Hindi natin alam anong pwedeng mangyari sa buong maghapon. Alam mo ba yung mangyayari sa maghapon? Hindi man tayo manguhula. Manguhula nga, hindi nahulaan eh. Ikaw pa kaya? Kaya sa atin, hindi natin alam kung sino talaga, kung ang banal ba na spirito, kalooban niyang gawin mo yan sa buhay mo. Kaya nga, ini-encourage natin ang ating mga youth na dapat tayo ay maglakad nang naayon sa kalooban ng Lord. Walk in the Spirit. Kasi kapag tayo po ay namumuhay sa banal na spirito, tinutulungan niya tayong lumayo dun sa mga tukso. Halimbawa, tinetempt ka talaga. Lanay, mga kalalaki yan. Alam na natin yan. Kahit hindi ko nabanggitin kung saan tayo natitempt. Siyempre, sa babae. Yung babae, ganun din. Vice versa. And everything. Maraming nangyayari. Pero tinutulungan niya tayong lumayo doon, nung banal na spirito. Kasi po yung mga makasalanang pagnanasa, yan po yung naglalayo sa atin. Sa atin at sa Panginoon. Hindi naman pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng magkaroon na tinatawag na cross zoning. Sa po kasi, sa FM 200 ng fire alarm, mag-aalarma po mag-trigger ang FM 200 pag nagkaroon ng cross zoning na tinatawag. Pero ito, hindi natin pwedeng gawin. Meron pong isang symbol sa isang Korean, kung familiar kayo, bilog siya na magkayakap. Kung napapanood nyo nun yung Julio Tulia, di ba si Julio negro, tapos si Julia puti. Na magkayakap yun, tapos may spot na dito sa bandang white, may black, tapos white, may tuldok na black, tapos yung black naman may tuldok na white. Ang kanila po kasing interpretation doon, ang masama pwedeng maging mabuti. At ang mabuti naman pwedeng maging masama. Yun ang interpretation ng tinatawag nilang yin-yang. Kasi nag-attend kami niyan nung mga works of evil. Dati pa, siguro 90s, nag-attend kami niyan. Pinaliwanag yung mga symbol-symbol na minsan pinapatato pa, dinidikit sa
papagawa ka ng sticker, ididikit mo sa bahay mo. Naalala nyo ba yung gagamba na may ganon, ninidikit sa pinto ng bahay? Meron kami dating ganon, pampaswerte daw yon. Tapos may yin-yang na nung ko lang na-realize, kaya nung nalaman namin, tinanggal na namin yun, yung pala simbolo nun. Pero dito, wala namang sinabing ganon si Paul, kundi kailangan magpasakop tayo sa banal na spirito, sa espiritu ng Diyos, para po tayo ay malayo sa mga makasalanang nangyayari sa atin. Yun po kasi yung naghihiwalay sa atin sa pagitan ng Diyos. Tandaan natin, kapag tayo paulit-ulit sa ating kasalanan, nag-grieve ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nalulungkot, nagke-quench yan. Sabi dito sa ating passage na sinasabi ni Paul, na ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang totaling talikuran natin yung lahat ng kasalanan na namumuhay at tayo ay mamuhay sa kabanalan. Amen? Alam nyo, wala naman perfect. Sa office nga lang, sa trabaho, paano mo ma-apply minsan yung holiness? Kasi yung katrabaho mo, talagang, alam mo yon, toxic. Kaya maglalaban talaga yung flesh at spirit dyan eh. Lord, ipagpe-pray ko na lang ba to o sasapakin ko na to pag mamaya out namin, hindi ko na talagang mapigil, Lord eh. Flesh yun. Kasi galit ka na eh. Ginagalit ka. Yung aso dun sa loob mo, sapakin mo. Antayin mo yan mamaya. Pag out, abangan mo. Pero yung Holy Spirit, yung isang aso na in-example kanina, bumubulong yun. Sabi niya, ay wag, ipag-pray mo na lang bro. God is fighting for you. Yun ang sasabihin. Pero paano kaya? Ngayon sa buhay po natin, paano natin ito i-adapt? Paano natin ito i-apply? Kailangan po, everyday, simulan nating manalangin at tumiling tayo ng paggabay sa ating Panginoon, sa Espiritu ng Diyos. Pray tayo, Lord. Kagaya ng binanggit ko kanina, ngayon, Lord, aalis ako. Sana pagpunta ko dun sa toxic area, andyan na naman, sana bigyan mo ako ng tawag dito, yung parang yung armor o isang protection para pag pumasok sa tenga ko yung sinabi ng boss na umaga pa lang nagmumura, labas dito, English pa. Paglabanan ko to, Lord, ganon. Kailangan natin ipag-prayan. Pangalawa po, kailangan pag-aralan din natin at pagbulay-bulayan sa salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung kanyang kalooban. Kasi pag nagpe-pray ka, at the same time, nagpapasa ka ng Word of God. Meron tayong Bible reading, sabayan natin. Kung di ka makasabay, umabol ka. Wala naman pong rules. At pangatlo po rito, kailangan maging sensitive tayo sa pagkilos ng banal na spirito. Minsan kasi hindi tayo sensitive doon. Kagaya nung nangyayari sa atin, naglalaban na. Ikaw, wala ka lang. Sige, gawin ko to. Kahit na mali yung papasukin mo, sige. Hindi mo na pinakikinggan yung sinasabi ng banal na spirito sa'yo. Kailangan sensitive tayo doon. Kailangan sundin natin yung kanyang desisyon sa buhay na nangyayari sa atin. At saka, kapag pinipili po nating lumakad sa pamamagitan ng Espiritu, nagiging matatag po tayo sa pananampalataya natin. Amen? Nagiging matatag ka, kapatid. Lumalago yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Kasi, kahit na hindi ka, Lord, hindi ako perfect, pero lagi natin sinasabi, Lord, I am not a perfect, but you are my perfect God. Lagi kang ganun. Pero pakita rin natin na, Lord, kahit hindi man ako perfect, ginagawa ko yung part ko sa inyo. Ginagawa ko yung part na maglilingkod ako sa inyo. Kahit na anong mangyari, mag-aalit man yung pamilya ko sa akin, hindi na nila ako maintindihan. Pero Lord, hindi ako surrender sa paglilingkod ko sa inyo. Lalakad ako sa katuwiran. Minsan kasi kahit na nasa tuwid na daan na tayo, lumiliko pa rin tayo sa waiting area. Kasi masarap doon. Nandun lahat ng refreshment. Pangalawang punto po, the conflict between flesh and spirit. Ito yung binabanggit kanina ni Paul. Ito yung pinagdidiinan ni Paul. Ano ba yung conflict doon? Ano yung nagiging conflict sa pagitan ng flesh at saka ng spirit? Di ba? Sabi po ni Pablo, ni Apostol Paul, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa nais ng spiritu. At ang nais ng espiritu ay laban naman sa pita ng laman. Ibig sabihin, alam niyo yung kanta ni Phil Collins na Against All Odds, 'di ba? Against hindi talaga pwede, bro. Sister, hindi talaga pwede. Kaya magkalaban po ang dalawa kaya hindi niyo magagawa ang nais ninyong gawin. 'Yun yung sinasabi ni Apostol Paul.
Kahit na anong pilit mo, conflict yon. Kaya po yung kinikwento kong yin yang, ba't namin tinanggal? Hindi pala pwedeng yung mabuti magiging masama. Tapos yung masama magiging mabuti. Hindi pala pwede. Dapat pag mabuti ka lang. Huwag ka magpakasama. Pwede siguro yung masama maging mabuti. Kasi based dun sa mga pinapanood nating mga animation, pwede. 'Di ba? May mga ganyan may mga nangyayaring ganon. Pero sa atin, hindi sinasabi dito ni Paul, hindi po pwede. Sabi niya may sabi rito ni Paul, kailangan magpatuloy tayong may kailangan tayong alamin dito sa nangyayari na to, yung battle. Meron kasing battle na nangyayari sa pagitan ng flesh at ng spirit. Kaya ang labanan po na to, ikaw ang referee. Lord, tulungan mo ako. May bumubulong na naman sa akin, gawin ko to. Ikaw mismo, ikaw ang magdi-decide. Ikaw ang magdi-decide. Kasi po yung battle po between the spirit and flesh, nangyayari yan talaga everyday. Kahit pag uwi natin ngayon, meron na yan may pagtatalo na po dyan. Pero kailangan pakinggan po natin ang Holy Spirit. Ito po yung flesh. Ang laman po ay, ito po yung nagsisimbolo dun sa makasalanang pita, yung gusto mong gawin, na hindi naman ayon sa kalooban. Ito yung gusto mong sundin yung sarili mong hilig, yung hilig ng laman, yung layaw mo, yung bisyo, hilig ng laman yan Yan po yung flesh. Yan yung tinatawag na namumuhay ka pa sa kamunduhan. Pero ang banal po na spirito, ang spirito, tinuturuan po tayo niyan na mamuhay talaga sa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Lord, gusto naming mamuhay sa inyo sa pamamagitan mo. Kailangan, huwag kang pabago-bago ng isip. Stick ka lang sa plano ng Diyos. Okay? Kasi po itong dalawang to, talagang pagkasalungat to. Hindi po aayon ang banal na spirito, ang spirito ng Diyos sa laman, sa gusto mong gawing kasalanan. Gagawin kang kasalanan. Kunwari, talagang tinutulak ka na. Pagka hindi mo pakikinggan talaga yung sa side ng Holy Spirit, hindi ka sensitive doon, pwedeng makapasok, pwedeng mauwi talaga yun sa pagkakasala. Kaya magkasalungat po ito, yung kanilang mga gustong, yung gustong mangyari nito, talaga pong salungat. Yung tinatawag po rito na hidden desire, nagbabattle po sa sarili mo. Battle yan Yung ating puso at isipan, naglalaban, kasama yan. Minsan, nagiging sabi nga nila, ang isang taong matalino, nagiging bobo pag ang puso, ang pinairal puso. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Oo, kasi kahit matalino yan, pag umibig yan, matututong magsinungaling yan. Mahal ko siya Ano ba? Yung pagiging cum laude niya, nakalimutan niya na. Dahil sa pag-ibig, yun po yan, battle. Kaya ang importante rito, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Yung ating puso't isipan. Kasi ang laman, gusto niyan gawin yung makalaman na kalikasan na makalaman. Pero ang spirit, gusto niyang gawin yung pamumuhay ng may kabanalan. Yung maging manatili tayo sa espiritu ng Diyos. Kaya minsan, bakit nahihirapan tayong gawin yung good and bad things? Paghiwalayin, bakit lagi na lang madalas bad? Yung goods nandito na lang, naka side dish, hindi na siya main dish. Minsan na lang. Kaya dapat nagpapasakop po tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? Tayo po bang lahat ay nagpapasakop? Amen? Kahit may kasama kang toxic, huwag mong abangan sa labas. Pag-pray mo na lang, kasi baka ma-HR ka pa. Dismissal ka ngayon. Suspended. Kasi may binugbog. Kagaya nung kami ay nung college, nung aming time, napakahirap kasi, papaganahin mo yung TV, wireless. Talagang mainit na ulo namin Lahat mainit na. Pero syempre, dumating talaga sa punto, yung dalawa ko kaklase, hindi na talaga natiis nung isa. Makulit kasi, lipat ng lipat. Sinapak na. Di nagkagulo, di pumasok si sir. Sige,
Ito na lang, kapag isa sa inyo may nangyari, 5 kayo pareho. Sabing gano'n, no? Pag may nabalitaan ko may nangyari sa inyo pareha sa labas, kasi may mga prat-prat sila, nagtatawag. Anong nananaig doon? Ang nananaig doon yung laman kasi pareha silang galit eh. Gusto silang mag-away. Kaya po, sa buhay natin, paano tayo magpapasako? Paano tayo lalakad? Paano natin lalabanan ang battle na to sa pagitan ng banal na spirito at po ng laman? Paano pa natin ito mapapagtagumpayan? Una po rito, kilalanin natin. Kailangan po nating labanan ito bilang isang bahagi ng ating spiritual na buhay. Kailangan labanan. Alam mo na mali yung ginagagawin mo, wag mo nang ituloy, kapatid. Conflict na yan eh. Pag may desisyon ka, Lord, maraming beses mo tanungin si Lord, ano ba Lord ang kalooban mo sa buhay ko? Pagka hindi pwede, wag mo nang gawin. Kailangan lumakad ka doon sa banal na spirito kung ano yung dinidikta sa iyo ng Espiritu ng Diyos, yun ang kailangan mong gawin. At pangalawa rito, kailangan umasa po tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po doon sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kaya nating gawin, kasi magpe-fail ka eh. Every time nga, pagtatayo tayo sa pulpito, hindi in our own, mali yun. Dapat, as the Spirit leads. Minsan may mga dahil magaling na, masyado nang nananahan sa sarili. Kaya ko na yan, kahit di na ako magbasa ng Bible. Nag-aaral na ako, nag-masteral na ako sa Bible school and everything. Pero, hindi yun eh. Kailangan mo pa rin humingi ng guidance sa banal na spirito. Hindi sa ating sariling lakas. Hindi natin kakayanin kapag wala ang Holy Spirit. Mapa-ministry, mapatrabaho, mapapamilya. Pag lumalakad tayo sa Espiritu ng ating Diyos, tandaan po natin, nagiging maganda yung result ng pamilya natin. Pamilya, trabaho, at saka sa ating mga ginagalawan pa kung saan-saan tayo nagpupunta. Kahit pumunta ka sa grupo ng mga toxic na tao, mananaig pa rin dahil kaya mong kontrolin. Hindi mo inahayaang matalo ng masama yung kabutihan. Sabi dito, iwasan din natin ang mga bagay na nagpapalakas sa pita ng laman. At yung mga masasamang impluensya, yung tukso. Kahit kumanta ka ng maraming beses sa tukso, layuan ako, hindi lalayo nga yun eh. Ba't siya lalayo? Pain yun. Mabango, pain yun. Tandaan po nating lahat, ang tukso po, hindi yan pangit. Tandaan nyo, laging yung i-attract ka. Diba? Lahat naman yung isda ba kakagat sa pain kung hindi siya na-attract? Ganon din ang dyablo. Kailangan, ito kahinahan yan, alam ko. Pagkain kahinahan yan. Para ma-high blood, madedo, sa akin yan. Ganon lang naman eh. Ayun ang ginagawa ng dyablo, kaya iwasan po natin yon. Tapos, kailangan din nating palakasin ang ating spiritual na buhay. Sa mamamagitan po ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Tayo pa ba nagbabasa? May time ka ba mag-pray? Personal devotion, kahit maiksi lang. Hindi man kailangan mahaba eh. Less is more. Naiintindihan ni Lord. Busy itong anak ko, pero at least binigyan niya ako ng 5 minutes to pray, to mag-meditate sa isang passage. Di ba? At kailangan din po natin ng fellowship. Ito, yung small group, yung pakikisama sa mga kapwa nating mananampalataya, importante yon. Yan yung nagpapalakas sa atin eh. Pag meron tayong nanghihina tayo, alangan namang sumama ka rin sa mahina. Wala namang bulag na aakayin din yung kapwa bulag. Wala pong ganun. Kundi ang aakayin mo, ang aakay sa bulag, yung nakakakita. Alangan namang yung pares na nga kayo may problema, kayo, mag-iiyakan din kayo. Hindi po ganun. Kailangan nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan. Pagpapalakas, spiritual strength. Kung merong energy drink, meron ding spiritual na kailangan nating magkaroon ng energy. Hindi lang, kahit naman uminom ka ng isang case na cobra, hindi ano lang yun eh, totally mental effect lang yun eh. Pag uminom ka, akala mo malakas ka, pero pagod ka pa rin eh. Alam nyo, nung Friday, hindi ako uminom ng para hindi ako antokin, sinubukan ko lang. Pero kaya naman eh. Kasi 3 a.m., hindi pa ako inaantok. Sabi ko, mental nga lang yun. Yung mga iniinom natin pampagising. Kailangan nating labanan po yung laman sa pagitan ng spirito. Kasi po,
kapag ang banal na spirito po ay tayo ay nagpapatuloy sa paglakad sa banal na spirito, magkakaroon po tayo ng tagumpay na labanan yung kasalanan, yung mga kasamaan, kundi tayo po ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya kung dati mainitin ang ulo mo sa trabaho, lalo na kapag pinag-iinitan ka, ipag-pray mo na lang kapatid, wala pang magiging problema. Kaysa ma-HR kayo, mare-record ka pa, baka ipapulis ka pa, magkakaroon ka ng record nga. Pag kumuha ka ng PNP clearance, Brad, may ano ka, record physical injury. Eh di ba, maatin ka dun sa may kalamansi, ay kamyas, yung nakikita kita dun nakakahiya tuloy. Di ba? Meron ngang balita sa social media, yung isang worship leader daw na ng rape. Nakakalungkot, no? Ng rape. Sabi ko nga, hindi talaga totoong Kristiyano yun kasi hindi na naig sa kanya ang banal na spirito, kundi ang diablo, ang laman, ang nanaig. Meron po ditong mga halimbawa na sinasabi dito sa ating mensahe ngayong umaga na kung paano po natin labanan tong battle na to, yung pagitan po ng flesh at ng banal na spirito. Ang kailangan kasi po isipin ng bawat Kristiyano ngayon, yung pagnanais. Dapat meron kang desire na gusto mo ring lumago sa pananampalataya. Meron ditong nangyayari sa atin na sa buhay natin na merong isang tao na galing siya sa trabaho after office hour, pagod siya, puyat. Siya ay puyat. Ngayon, meron diyang paglalabanan mo sa atin na lang. Pagod ka, nag-overtime ka pa, siyempre gusto mo nang ihiga eh. Ngayon, ang nangyayari po sa pagitan ng flesh at saka nitong spirit, yung imbis na ipahinga mo na lang, siyempre, nandiyan yung cellphone mo. O, scroll ka ngayon. Ngayon, nakakalimutan mo na mag-pray sa gabi, mag-devotion. Sinong nanalo? Yung laman. Kasi chinecheck mo, may nag-like na kaya doon sa post ko. Di ba? Hanggang sa nakatulugan mo na, sinong nanalo? Flesh. Tuwan-tuwa ngayon yung aso na, yes, nanalo ako, bagsak. Wala, zero si spirit. Tulog si kapatid na humihilik pa, kalimutan na mag-toothbrush. Okay? Pero ito po, sa spirit, kapag ang ginawa niya ay kahit pagod na siya, o kumain na siya, tapos tinatawag na half bath, kunwari, nag-toothbrush, at dumiretso sa Bible, binuklat. Tapos habang binubuklat, meron yung cellphone niya, ginamit na lang niyang background music, kunwari, yung made me glad, you are made me glad, you are my shield, habang nagbabasa siya. At doon nagpe-praise sa Lord, salamat po sa buong maghapon na to. Iningatan mo ako, kanina may kasama akong toxic, pilit nila akong sinisiraan kay boss, pero ikaw yung gumawa ng way. Salamat po, ingatan mo kami sa pagtulong. Sinong nanalo? Sinong nagtagumpay? Ang espiritu. Yun po yung dalawang magkaiba dyan. Kaya sa atin, sa buhay natin everyday, yan yung battle. Nasa sa'yo yung kapatid kung paano mo gagawin. Yung sa pagitan ng banal na spirito ng Diyos, at sa flesh. Kaya kahit pagod ka na, magpasalamat ka pa rin sa Lord. Hindi hadlang yun. Lalo sa mga kabataan, mas mahaba oras nyo. Diba? Magbigay kayo ng time. Lagi ko sinasabi sa kanila yan, pag small group, yung kalimutan naman si Lord. May time, may oras sa ML, may oras din sa devotion, personal devotion. Bago matulog, Lord, thank you. Nanalo ako sa ML, may ganun ba? Kailangan po natin yan. Kasi magkalaban po yung laman at spirito eh. Kaya may struggle ang puso natin. Tandaan natin, kapag naglalaban niya, nag-struggle tayo. Ano ba susundin ko? Ano ba? Left or right? Ganon. Ano ba? Kakapaling ko sa kaliwa, sa kanan. May mga nangyayaring yan na sa buhay natin, nahihirapan tayo mag-decide. Maaring yan ay magbibigay na sasabihin mo, pagod na ako eh. Magpapahinga na lang ako. Tinatamad na ako. Lord, naintindihan mo naman ako eh. Bukas na lang ako magpe-pray. May mga ganon. Pero in the end of the day, tignan mo kung sino yung magwawagi dun sa heart mo. Yung spirit o yung flesh. Kaya kung sinusunod po natin ang espiritu ng Lord, ang espiritu ng Diyos, lalago po talaga tayo sa pananampalataya. At mas titibay siya. Mas titibay tayo sa harap ng maraming tukso. Diba?
Lalo pa, alam nyo, na-experience namin yan. Pinapakabit na yung isang camera dun sa swimming pool. Yung pool area, nung time na yon punong-puno ng guests. May mga alam nyo na, siyempre, di ba? Sabi ko doon sa kasama ko, tol, wag na muna nating kabit. Mamaya na lang. Kasi, pinapakabit na. Kinausap ko si Sir. Sir, pwede bang after office hour na lang namin kabit? May naliligo Nandun kasi yung tukso. Pwede kang mapol doon. Pwede sa isipan mo, Lord, sana hindi na muna ako nag-asawa. Pwedeng maraming maglarong ganun Pero dahil nasa yung Espiritu ng Diyos, sinasabi niya, wag niyo na munang kabit dyan. Doon na muna sa iba. Unahin niyo muna yung pwede. Yung ganun. Kaya po, importante yun. Bigyan po natin ng oras si Lord. Bigyan natin ng oras ang banal na Espiritu para lumakas tayo. Magpalakas tayo, ipid natin ang Holy Spirit. Hindi pa pwedeng laging yung katawan lang, yung flesh lang yung nangyayari sa atin. Kasi kapag sinusunod natin, garantisado lalago tayo. Hindi lang tayo magiging healthy yung ating katawan, at the same time, yung ating ating espiritu ay lalago. Kaya araw-araw pong natin itong kailangan labanan. Everyday, kailangan po nating labanan. Bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, kailangan po natin itong labanan. Maging sensitive po tayo sa paglilid sa atin ng Holy Spirit. Maging sensitive ka. Kasi alam nyo, kapag nagbubuklat ka, pumapasok na siya Nagmamanifest yun Nagmamanifest siya habang nagbabasa ka. Kaya nga bakit natin ini-encourage yung bago tayo sumalang, magkaroon muna tayo ng kahit exhortation. Kasi yun yung fellowship Yun yung sa atin, sa music bin, ginagawa natin yun. Kasi kailangan yun. Kailangan na magpalakasan tayo sa isa't isa. Makarinig tayo ng ibang meal naman about paano natin mai-improve yung ating spiritual na pamumuhay. Kaya importante, sa halip na tayo ay mag-focus do sa ibang bagay, fokusan natin yung gustong mangyari sa atin ng Espiritu ng Diyos. Huwag tayong masyadong focus dun masyado tayong busy. Busy ka na nga ng Monday to Friday, Saturday, nasa iyo pa. Pati Sunday, busy. Ano ba yun, Lord? Paano na ba gagawin ko, Lord? Ano na ba? Saan ba ako pupunta? Nalilito tayo kasi hindi tayo nagiging sensitive doon. Kaya piliin po nating sumunod sa banal na spirito sa halip na pita ng laman. Pangatlo po, victory through the Spirit. Sabi po rito sa Galatians chapter 5, verse 16, yung sinasabi rito ni Pablo, mamuhay ayon sa Espiritu. Hindi natin susundin ang pita ng laman. Yan yung hina-highlight Kailangan sa Espiritu. Ang ibig sabihin po nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Meron tayong kakayahang talikuran, yung mga kasalanan, yung mamuhay ka sa hilig ng laman, yung bisyo, and everything na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Inilalayo niya tayo doon. Pero, ang Espiritu ng Diyos, gusto kang ilayo. Kaya lang, ang tanong, ikaw pang mismong personal mo, gusto mong lumayo dun sa kasalanan. Ikaw pa rin yan. Battle between the flesh and spirit yan. Kaya, ang pagtatagumpay po sa banal na Espiritu ay mahalaga. Paano natin to pagtatagumpayan? Sa pamamagitan po ito ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng lakas na talikuran ang lahat ng mga tukso. Amen? Tatalikuran mo. Minsan may offer sa'yo, malaki. Pero may kapalit, wag na lang. Mapapahamak pa ako dyan. May ganun. Maraming bumubulong, pero hindi. Kailangan mananaig lagi. Kailangan mong magpasailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan po ng bunga ng Espiritu, yung sinasabi rito sa Galatians chapter 5, 22-23, natututo po tayong mamuhay ng may pagmamahal, kapayapaan, at pagpipigil sa sarili. Okay? Kapag ka nandiyan sa banal na Espiritu, kontrolado mo. Sabi ko nga kahapon, nung nagturo ako sa seminar sa drums, sabi ko sa kanila, merong kang tone control. Alam mo lang yung venue mo, alam mo lang yung room, kung saan ka lalakas at saka hihina. May tinatawag na range. Ganon din sa atin. Sabi ko, kailangan mong pigilan sarili mo. Sabi ko nga doon sa 3 youth, minsan,
Dahil lang gigigil ka na, gusto mo nang gawin, nawawala ka dun sa tone, nawawala ka dun sa sarili mo, mali yun. Nangyayari yan kapag hindi ka sumunod sa banal na spirito. Kailangan, nandoon ka lagi. Lumakad ka sa kapayapaan na binibigay sa atin ng banal na spirito ng Diyos. Sa pamamagitan din po ng patuloy na pagsunod sa Diyos, importante yon. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, lumalago tayo sa ating spiritual na buhay. Amen? Nakikita mo yung maturity sa'yo. Dati, tagapakinig ka lang, ngayon nagsishare ka na. Nakakapag-disciple ka na. Kasi nagkakaroon ng pagbabago. Napapagtagumpayan mo yung challenge na binibigay sa'yo ng ating Panginoon. Amen? Meron nga, may isang kwento nga, may isang lalaki na nalulong sa bisyo. Maraming nangyari sa kanya, dumating sa punto, talagang turn down siya. Pero, napagtagumpayan niya po yun nung tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. Sinikap niyang lumakad sa kalooban ng Lord sa pamamagitan ng banal na spirito. At unti-unti po siyang binago ng Diyos. Amen? Nangyari sa kanya. Alam ko, hindi lang sa story na to, maraming nangyari sa atin na lang, yung ating personal testimony kung paano tayo binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang spirito. Dahil ang banal na spirito po, wala siyang ibang nais sa atin, kundi baguhin tayo araw-araw. Sabi nga sa kanta, binabago mo ako araw-araw. Binibigay ng Lord yung para sa atin. Binibigay niya yung desire ng puso mo. Kaya, kinakailangan po natin tong tandaan. Kailangan nating pagtagumpayan ng kasalanan at yung mga kahinaan. Kung ano po yung weakness point mo, na alam mong mapopol ka, umiwas ka doon. Alam mo namang kahinaan mo yun, umiwas ka doon. Huwag mong gawin yun. Kasi alam mo namang mapupol ka eh. Kung alam mong doon ka mapupol, alis ka na, huwag mo nang gawin. Kailangan po maging tayo rito. Pagsumikapan natin na sa pamamagitan ng pagsuko natin sa Espiritu ng Diyos, hindi na natin yun gagawin. Kailangan pagtagumpayan po natin. At kapag pinili po nating lumakad, sa pamamagitan ng banal na spirito, everyday, mararanasan po natin yung tagumpay. Mararanasan din natin yung malulugod sa atin ng Diyos. Magiging kalugod-lugod po tayo sa kanyang harapan pag lumakad tayo sa kalooban niya. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Sa atin pong pagtatapos, yung pong pamumuhay po natin sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na spirito ay hindi po ito tungkol sa pagsisikap na para lang sa ating sariling lakas. Yun po yung tandaan natin. Kundi kailangan isuko natin sa kapangyarihan ng Diyos yung ating buhay. Isuko natin sa Kanya para magawa natin to. Sasabihin natin, sa prayer natin, lagi natin binabanggit, we were nothing, Lord, without you. Totoo naman yun. Hindi natin kaya kung sa sarili nating lakas. Kailangan po natin na araw-araw, sa ating pagpapasya, magpapasako po tayo sa pangunguna ng banal na spirito. Amen? Tayo ba ay nagpapasako? Amen. Kung mahina. Okay. Kailangan po magpasakop tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito. Labanan, ampitan ng laman at mamuhay po tayo sa pagsunod sa ating Diyos. Kapag tayo po ay lumalakad sa espiritu, mararanasan po natin yung tagumpay, yung mga pagbabago sa buhay natin at magiging malalim po yung relasyon natin sa Kanya. Kaya ito po yung ating reflection sa umagang ito. Ito yung 3 tanong lang na kayo na lang din makakasagot. Una, sabi doon, sa anong bahagi po ng inyong buhay, saang bahagi ng iyong buhay ka nakikipaglaban ngayon sa pagitan ng laman at spirito? Saan ka ngayon may battle dyan? Yan yung ipag-pray mo sa Lord. Yan yung ipag-pray natin. Saang area doon na merong may. Pangalawa po, paano mo ipakikita yung pagiging intentional mo sa paglakad sa pamumuhay sa kalooban po ng banal na spirito? Pangalawang tanong yan. Paano mo papakita? Paano mo gagawing intentional na sasadyain mo talagang magbuklat, magpray, kesa pagod ka na nga, nanonood pa ng mga drama-drama. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko, tol, wala na akong time dyan. Itulog ko na lang. Pahinga ko na lang kaysa wala eh.
Yun at yun lang din naman ang makikita mo doon. Wala namang iba. Pangatlo po doon, ano po yung mga practical na bagay na kailangan nating gawin para magkaroon po tayo ng spiritual maturity. Tandaan po natin, may maturity dapat. Nagkakaroon po tayo ng spiritual maturity. Hindi, wag kang papayag na 30 years ka ng Christian. Sabi nga nung isang nagturo doon ng base, sabi niya, 3 years ka na, pag daw kasi siya ay nagtitrain, ayaw niya ng 3 years na, binibigay ko pa rin sa'yo yung chords. Ano ka? 3 years na kitang pinapadede. Dapat marunong ka nang tumayo sa sarili mong paa. Alam mo na sumipra, alam mo na gawin. Hindi yung hanggat paglaki mo, ikaw pa rin yan, tinuturuan, inaalalayan. 30 years na, inaalalayan pa rin. Dapat leader na, dapat nagdi-disciple na. 30 years na, dinidisciple pa rin. Dapat nagmamatured. Hindi yung pabebe. Huwag masyadong OA yung pagiging Christian. Minsan nagiging OA na mga Kristiyano ngayon, over-arte. Ang arte na, lagi na lang para mapansin ng pastor, ng leader, ng ninuman. Sabi kayo na sa devotion, pag may problema, ikwento mo dun sa taong makakatulong sa'yo. Huwag sa marites at tolits. Kasi papahiya ka pa niyan eh. Ibig na ba ipag-pray ka? Hindi. Walang maturity. Kaya sa umagang ito, yan po yung challenge. Paano natin lalakaran ang spirito? Paano tayo lalakad sa spirito ng Diyos? Paano natin to lalakaran? Paano natin to babalansihin? Paano natin to lalabanan ang pita ng laman at ang espiritu? Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito dahil napakabuti mo, pinapaunawa mo sa amin na kami ay kailangang mamuhay ng may kabanalan, mamuhay kami. Lumakad kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na spirito everyday. Salamat, Lord. Tulungan mo kami, God, na ang aming buhay, kalaban namin, madalas kami ay nagkakasala sa inyo, nagiging lamang ang laman, Lord. Patawarin mo kami, God. Tulungan mo kami na sa buhay namin, kahit ano man yung upside down, manaig ka pa rin yung banal na spirito. Na minsan, na-realize namin kung gaano ka kabuti sa aming buhay. Kung gaano ka kaperpektong Diyos para sa amin. Hindi man kami perpekto, Panginoon, pero sinisikap namin, Lord, na magawa namin yung paraan para kami ay lumakad sa kalooban mo. Lord, we pray sa lahat, Panginoon, ng kapatiran. Samahan mo kami, God, sa journey ng aming buhay na hindi ka ma-set aside. Bagkus, Lord, yung aming spiritual ay lumakas. Magampanan namin, Panginoon, kung ano yung gusto mong ipagawa sa amin, God. Salamat, Lord, purihin ka at dalangin namin na kapag kami, Panginoon, ay lumalakad sa katuwiran, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord, iyon ay pakakanaisin namin, maging intention, Lord. Hindi lang gagawin namin dahil may nagsabi o kailangan gawin. Bagus, God, ito igagawin namin bilang natural sa pagiging Kristiyano, Lord. Salamat, Lord, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Salamat po sa makapangyarihang mensahe mula sa Diyos. Salamat po, Pastor Vlad, for sharing the Word of God, walking in the Spirit. Ngayon po ay ating ipahayag ang ating tugon sa pamamagitan ng isang awit ng pagsuko at panalangin ng pagpapalakas ng Espiritu Santo sa ating buhay sa pangunguna ng worship team. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Once again, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to
I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Bilang tugon sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay maghahandog. Ang ating mga handog at ikapo ay bahagi ng ating pagsamba. Ngayon naman po ay aking tinatawagan si Pastora Helen para pangunahan tayo sa offertory. Kanina po ay sinamba natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga awitin at pakikinig ng kanyang mensahe. Ngayon naman po ay sasambahin natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang sabi po rito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dahil sa pilit lang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Nawa ay magkaroon tayo ng pusong masaya. So isipin natin na habang tayo ay lumalapit sa harap at nagbibigay ng ating tithes and offering, ito ay gawin natin na may pasasalamat at pag-ibig sa Diyos sapagkat nais ng Diyos na makita ang kanyang mga anak na sumasamba sa pamamagitan ng pusong masaya, no? At segue lang, no? Nagpapasalamat pala ako sa mga kababaihan kahapon na nagbahagi din o nag-share ng financially, no? Bagamat hindi namin sila kasama, no? At andun yung support nila. Kaya thank you mga women. Yan, pagsamba din natin sa Panginoon yan. Hindi man nakikita ng iba, no? Pero ang Diyos ang nakakakita. So, God bless your heart. Amen. So, narito po ang basket at pwede na po nating ibigay ang ating mga tithes and offering. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Patuloy ka namin itinataas. Salamat po sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin, Lord, kung paano ay narinig namin ang katotohanan, kung paano mamuhay, Lord, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong salita, sa pagbabasa araw-araw at pananalangin, Lord, alam po namin na kami ay lalakas at malalabanan namin ang dyablo o ang kalaban, Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu ay siyang patuloy na mamuhay sa aming mga puso at buhay, Panginoon. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming tithes and offering, O Lord. Maging bahagi kami, Panginoon, ng pagpapalaganap pa ng mabuting balita sa aming komunidad, Panginoon, at gamitin mo ito upang ma-provide din ang pangangailangan ng aming simbahan, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, ang aming ikinabubuhay, O God, ang aming mga source of income, ang bawat isa, Panginoon, estudyante man, or mga young people, adult, young professional, men and women, Panginoon, continue to bless us, O God. At nawa, Panginoon, patuloy kaming mamuhay na naayon sa iyong layunin at purpose pa sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay aking ibinabalik na may pasasalamat at papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maray na po tayong makaupo. Umaga po sa ating lahat. Meron po kaming natatanging bilang kasama po yung ating NCAF Youth Boys with their tita. So yun, ito yung natatanging bilang po ng ating mga kabataan. Bilang ako po nila, nakaka-proud na itong mga kabataan na to na may God-given talents, mas pinili nila So, pagpalain yung mga buhay. Ako rin kasi yung sarili ko sa kanila nung kaidaran ko sila. yung passion sa music and they chose to express this passion sa harap ng Panginoon. So, bihira lang to sa mga kabataan, lalo na ngayon. So, nakaka-proud. At dapat din po tayo maging proud din sa kanila kasi sa batang edad nila, mas pinili nilang ialay yung talento nila sa Panginoon. So yun, i-introduce ko na lang muna sila sa inyo habang nagpe-prepare sila. So yun, we have the Taton Brothers, si
Jongjong, si Jasper, tsaka si Joseph, and si Rovic. And we have Jasmine Soriano. So yun. Pag-ready mo. So yung aming pong aawitin ay Born to Praise by Planet Shakers. At may gusto rin akong i-share na verse sa Psalm 102 verse 18. Sabi, let this be written for a future generation that a people not yet created may praise the Lord. Amen po ba? So lahat ng may hininga pwedeng magpuri sa Panginoon. So nakaka-bless yung buhay ng mga kabataan natin na to na mas napinili nila na ialay yung talento nila sa Panginoon. So yun, ito po yung aming special number. From the moment that I wake up, put on my makeup, you're right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough, you're everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. When I think of how you made me, it's amazing how you fluctuate beauty. Every moment that I'm waving, no counting, your thoughts towards me. All the ways walking through every part, and you love me, you love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you, praise. I'm born to praise. The praise goes up, His praise comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I'm just born to praise, living story now. I'm feeling excited, talking about life in the incline. Living for God's name, victory now mine. Woo! Shout it, hallelujah, praise Jehovah. I was made to worship Him. I was born to praise Him. Lift my hands and worship Him. He's not like Him, nothing like Him. We were born to worship Him. We were born to praise Him. Oh, oh. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. I was made for worship. I was made to bless your name. I was made for worship. I was made to bless your name. I was made for worship. I was made to bless your name. I was made for worship. I was made to bless your name. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you and praise. I'm born to praise. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you and praise. I'm born to praise. I'm born to praise. I'm born to praise. I'm born to praise. Maraming salamat. Po sa nagbigay ng special number at ngayon po ay para sa ating announcement and acknowledgement. Unang-una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang mga tumayo at nag-lead sa harapan. Para po sa MC, yours truly, call to worship, Micaela Merga, offertory, Pastora Helen, scripture reading, Miguel, at sa announcement, Micaela Merga. And para po sa next Sunday, MC, Luis Malang, call to worship, Luis Malang, offertory, Ate Annalyn Domdom, scripture reading, Alexis Vasquez, at announcement, Ate Cathy
Ate Cathy. Nais ko rin pong pasalamatan ang Praise and Worship Team sa song leader Ate Vane, backup Leisure Galito and Eliza Malang, guitarist Joseph Taton and Jermaine Taton, bassist Rovic Malang, keyboardist LJ Malang, drummer Jasper Taton, at ang nag-devotion po kanina si Ate Monica Fernandez. Para po sa other announcement, prayer meeting at 8 p.m., Youth Connect every Saturday at 4 p.m. at Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. Don't Watch every Saturday at 5:30 a.m. Sama-sama po nating suportahan ang Zone 2 Post-Feb Ibig Fellowship na may team na pa-fall, #Iniwan Chronicles, at sa March 16, 2025 at 2 p.m. Ang venue po natin ay sa J-Hack at may registration fee po ang Young Teens na 10 pesos, Young People 20 pesos at Young Pro 30 pesos. Happy birthday po sa mga nag-birthday at magbe-birthday ngayong March. March 1, Mike of Merga. March 5, Norlien of Merga. March 6, Pastora Helen at Kuya Gio. March 12, Kuya Met. At March 18, Ate Cathy Venus. At ayun lamang po para sa announcement and acknowledgement. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Tayo po ay magtapos sa isang panalangin at tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon. Tinatawagan ko po ulit si Pastor Vlad para pangunahan tayo sa closing prayer at benediction. Po, tayong lahat po ay tumayo sa ating pong closing prayer. Lord, salamat sa lahat ng ginawa mo. Salamat mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na to. Yung pag-ibig mo, yung pag-iingat mo, yung pagpapala, God, ay nandoon. Salamat. Dalangin ko nga, God, this week sa aming mga pagdadaanan, kami muli ay magtatrabaho, pupunta sa paaralan yung aming mga anak, maging yung mga may business, at doon sa mga mag-a-apply ng trabaho, Lord, samahan mo kami. Hindi namin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa isang araw. Samahan mo kami, Lord. Sa aming pag-alis sa aming tahanan, sa aming pagpunta sa aming mga destinasyon, samahan mo kami, Lord. Yung mga nagko-commute, nagda-drive ng four wheels at ng motorsiklo, ingatan mo kaming lahat, God, na kami ay makauwi ng maayos sa aming tahanan, Lord. At i-bless mo rin, Lord, maging yung aming mga income, yung aming mga trabaho, nawagad ay lahat ng aming mga, kung ano man yung desire ng aming puso, ng buhay ng bawat isa, yung mga pamilyang nandito, tulungan mo kami, God, na ma-overcome namin kung ano man yung pinagdadaanan namin everyday. Kung kami ay tumaranas ng pagsubok, meron kaming mga problema, Lord, samahan mo nga kami. Alam namin na walang mahirap sa iyo, Lord. Lahat nakikita mo. Alam mo kung ano pa yung kulang. Ikaw na yung bahala, Lord, na magpuno nun. At kami, God, ay maghihintay kung ano yung pagtugon mo sa lahat ng panalangin namin, God, sa inyo. Salamat, God. I-bless mo rin at dalangin ko yung sa mga nakakaranas ng karamdaman. May mga kapatiran kami sa mga oras na to, nakakaranas ng karamdaman, problema. Lord, samahan mo sila. Ikaw ang magpagaling sa kanila, Lord, at ikaw ang magbigay ng comfort sa kanila at kapayapaan sa kanilang mga tahanan, Lord. Salamat po. I-bless mo, God, maging ang aming gawain ng ministry ng NCAF. Tulungan mo kami, God, na every time patuloy kaming magpalakasan sa isa't isa. Walang perfect, Lord, pero meron kaming perfectong Diyos na nakakakita sa lahat ng aming ginagawa araw-araw. Kaya, Lord, salamat. Patuloy mo kaming gabayan at ikaw, God, ang magbalik sa amin. Kung ano man yung mga, minsan nakakaranas kami ng mga problemang, may mga bagay, Lord, na ninanais kami kaya lang wala pa, hindi pa nangyayari. Lord, bigyan mo kami ng puso na nandoon yung aming pagtitiis at pasyensya, Lord, na sa tamang panahon ibibigay mo kung ano yung desire ng aming mga puso. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay maingat namin ilalapit sa inyo, God. Ang lahat ng bagay, Lord, ay hindi namin mararating kung wala ka, God, sa buhay namin. Kaya, God, tulungan mo kami nang lumakad kami nang naaayon sa kalooban mo. Hallelujah. Salamat, Lord. Purihin ka. Tinataas ka namin. Ang lahat ng panalangin ito
ay ito ay dinudulog namin, Panginoon, sa inyong harapan. Hallelujah. Kami nga, Panginoon, na ingatan mo at samahan, God. At ikaw, God, ang magbigay sa amin, Lord. Kung ano yung mga gumugulo ngayon sa isipan namin, bigyan mo kami ng kapayapaan, Lord. Hallelujah. Purihin ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless.